Hi mga kalingap, welcome back sa channel ko. Marami sa inyo ang nag-aabang sa vlog na ito. At honestly, napasuko na ako habang pinapanood ko siya. Ang title ng vlog na ito ay, Napasuko na ako, huling vlog na ba ito sa kanila, Zombie Part 12. At dito nga, makikita natin kung gaano kahirap para kay Kalingap Rob ang matulungan ang mga batang tinatawag nilang zombie, si Chris, si Melissa, at si Bea. Sa vlog na ito, matutunghayan natin kung paano nagsimula ang mga pagsubok ni Kalingap Rob sa kanila, at kung bakit siya, mismo, ay napapasuko na sa kanilang sitwasyon. Talaga bang huling vlog na ito para sa kanila? Tara, samahan niyo ako at mag-react tayo. Grabe mga Kalingap, ang bigat ng pakiramdam ko habang pinapanood ko si Kalingap Rob na nagsasabi na napapasuko na siya dahil sa mga batang ito, si Chris, Melissa, at Bea. Tila ba hindi nila kayang tanggapin ang tulong na ibinibigay sa kanila ng Team Kalingap. Habang pinapanood ko sila, napansin ko na wala silang gana makipag-usap at halos hindi na nagsasalita. Sobrang hirap para kay Kalingap Rob na maipaliwanag ang mga bagay sa kanila at hindi mo rin matanto kung bakit ganoon sila. Sabi nga ni Kalingap Rob, hindi ko na kayang makipag-communicate sa kanila at parang napapasuko na ako kapag hindi nila tinulungan ang sarili nila. Dahil napapagod din naman ang tao lalo na pag paulit-ulit na lang, tapos wala namang improvement at sa pilitan pa. Ayaw ko sanang itigil ang pagtulong sa kanila kaya dapat tulungan din nila ang kanilang sarili. Si Kalingap Rob, na laging handang tumulong sa mga tao, ngayon ay tila nauubos na ang pasensya niya sa mga batang ito. Hindi ba't nakakalungkot isipin na, kahit anong tulong ang ibigay mo, hindi nila nakikita ang halaga nito? Sa ibang dako mga Kalingap, may isang malaking revelasyon na naganap sa vlog na ito. Ang mga batang zombie, na sina Chris, Melissa, at Bea, inamin nila na binubuli sila sa school. Dahil dito, huminto sila sa pag-aaral at hindi na nila nakayanang magpatuloy sa kanilang edukasyon. Grabe, no? Isang malaking dahilan pala kung bakit sila nagiging ganito. Kasi hindi nila kayang harapin ang bullying at ang sakit na dulot nito. Bakit nga ba may mga batang ganito? Ang bullying ay isang malupit na karanasan, at hindi biro ang epekto nito sa mental at emotional health ng isang tao, lalo na ng mga kabataan. At ang aking analysis patungkol dito, ito ang mga sumusunod na problema, pagtanaw sa mga posibleng dahilan. Mga Kalingap, ano nga ba ang nangyayari kay Chris, Melissa, at Bea? Bakit ba hindi nila kayang ma-appreciate ang mga tulong na ibinibigay sa kanila? Siguro, ang mga batang ito ay dumaan sa mga karanasan na nagdulot sa kanila ng mental at emotional blockages. Kung titignan natin, baka may mga bagay silang pinagdadaanan na hindi natin alam, kaya't hindi nila kayang mag-open up o tanggapin ang tulong na iniaalok. Si Kalingap Rob, tulad ng sabi ko kanina, ay matulungin sa lahat ng oras, pero kahit siya, dumating sa punto na natatamaan na siya ng hirap at frustration. Hindi ba't normal lang na minsan, ang isang tao, no matter how strong, ay mawala ng lakas kapag paulit-ulit na tinatanggihan o hindi na-appreciate ang kanyang mga ginagawa. Maaaring may mga pagkakataon din na masyado ng masakit para kay Kalingap Rob na makita silang walang gana at hindi marunong magpasalamat. Kahit anong gawin mo, parang hindi mo magagampanan ang iyong layunin kung hindi nila nakikita ang halaga ng iyong mga sakripisyo. Deep reflection, pag-iisip tungkol sa mga posibleng epekto. Pero, hindi ba't kung titignan natin ang mga batang ito, may dahilan kung bakit sila ganito? Siguro may mga pinagdaanan silang hindi natin nakikita, mga pamilya na hindi nakakapagbigay sa kanila ng sapat na pagmamahal o suporta, kaya't parang nahirapan na silang magtiwala at mag-open up. At siguro, mga Kalingap, ito na nga ang pinakamalupit na sitwasyon, si Kalingap Rob, na laging nagbibigay, ay parang napapasuko na sa mga batang ito. Dahil sa sobrang hirap ng pakiramdam, nakakalungkot isipin na parang wala na silang pag-asa na magbago, at si Kalingap Rob, ang taong laging handang tumulong, ay tila naubos na ang lakas sa pagtulong sa kanila. Mga Kalingap, anong masasabi nyo? Paano kaya natin matutulungan si Kalingap Rob at ang mga batang ito? Hindi ba't bilang isang community, kailangan natin silang tulungan na magbukas ng puso't isipan? Ang mga batang ito ay maaaring hindi pa ready na tanggapin ang tulong, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Si Kalingap Rob ay isang halimbawa ng dedikasyon at malasakit, at sana ay magpatuloy tayo sa pagtulong sa kanila, kahit mahirap.
Sa mga ganitong sitwasyon, ang pinakamahalaga ay hindi sumuko. Kung hindi pa rin nila matanggap ang tulong ni Kalingap Rab ngayon, sana sa mga susunod na araw, makita nila ang kahalagahan ng mga sakripisyo. Kaya mga Kalingap, paki-share nyo ang video na ito para iparating kay Kalingap Rab na nandyan tayo at suportado siya. Mga Kalingap, salamat sa panunood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na updates. Magdasal tayo na sana magbukas ang puso at isipan ng mga batang ito, at magpatuloy tayo sa pagpapalaganap ng pagmamahal at malasakit sa mga nangangailangan. Hanggang sa muli, mga Kalingap, patuloy tayo sa pagtulong at pagpapalaganap ng pag-asa.